Hello po mga ka-unboxing! Welcome po sa ika-6 na episode ng Season 1 ng Unboxing Catholicism TV. Ako po si Burns O. Kaasi, isang dating anti-Catholic Protestant at ngayon po, kasama ninyo for 4 years already in our weekly session on defending the faith clearly without being preachy sa ating Unboxing Catholicism. Di po ako nag-iisa, katulad ng nakagawian. Nandito po ang isa sa mga core group members ng ating ministry, Voltaire de los Reyes. Hello, Unboxers! We're excited to be with you. Ngayon po, sisimulan natin ang ating Apologetic Starter Pack para mas maintindihan natin ang ating mga doktrina at paniniwala bilang mga Katoliko. Ayan, maraming pong salamat sa pagtutok at patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa Unboxing Catholicism TV. Kung ito po ang inyong unang beses na mapapanood ng ating programa, please make sure that you have already clicked that subscribe button so that you don't miss any of our new content. Like and share at please comment nyo na rin po ang inyong mga natutunan at i-comment ang pangalan ng inyong mga katrabaho, kaibigan, kapamilya, upang sama-sama tayong matuto sa ating episode tonight. Yan. Simulan natin sa pag-uusap tungkol sa mga consequences kapag hindi mo masyadong alam ang iyong mga pinaniniwalaan. Bakit ba importante na meron tayong solid foundation in our faith? Ayan, no? Alam mo, Voltaire, pagkakulang tayo ng solid foundation sa doctrine or doctrinal formation, maaari tayong maligaw. Katulad nung nangyari sa akin many years ago, di ba? Pinanganak akong Katoliko, ako ay bininyagan, lumaki, tumanda, pero hindi ko naunawaan ang aking pinaniniwalaan. It's very important for us to understand ano yung pwedeng mangyari sa mga tao kapag wala silang solid na doctrinal formation. When we lack strong understanding of our doctrine, we become susceptible to confusion at misinformation. No, Voltaire, madali tayong malito. At nasa Bible ito, no, mga unboxing. Sabi po ni San Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 14, we learn po na tayo, no, do not be tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Ayan, tama, Unboxers. Exactly. Huwag kayong malito. Kanina, nung nag-share si Burns, nalito ako. Kala ko matanda na siya. Ano ba yan? Without proper formation, we also struggle to live out our faith authentically. Ang mga paniniwala po natin ang humuhulma at humuhugi sa ating mga aksyon. No? At kung yung mga paniniwalang yon hindi matibay, no? Ang commitment po natin ay maaaring magkamali o malaglag o madisgrasya. Ayan. At syempre, Volt, yung mga unboxers, nakikinig at nanonood sila ng Unboxing Catholicism kasi they want to defend the faith clearly without being preachy. Unboxers, paano natin mapagtatanggol ang ating pananampalataya sa paraang malinaw at mahinahon kung hindi natin alam at nauunawaan yung ating ipinagtatanggol? We cannot defend something we do not know. Kaya po, first order of the day, di ba? Last episode, pinag-usapan how not to evangelize and how to evangelize. Ngayon naman po, magfo-focus tayo on how do we deepen our understanding of the beautiful doctrine of our one holy Catholic and Apostolic faith. Yeah. Unboxers, no? Hindi po natin sinasabi na pagka hindi kayo nakapag-aral, huwag nyo nang idepensa ang pananampalataya natin. If you remember sa past episodes natin, sabi natin, pwede kayong magtanong at maghikayat na mag-isip ang ating mga kausap, no? Pero syempre, mas mabilis yon kung alam natin ang ating paniniwala, no? So, why don't we start building this foundation, no? Meron po tayong dalawang resource ngayon, no, Burns, na kasama ang Bible at ang Catechism of the Catholic Church. Naku, baka hindi po ninyo alam kung ano yung Bible at Catechism, no? Chance nyo na ngayon yan. Yan, mga ka-unboxing, no, ako'y protestante pa, meron kaming abbreviation sa Bible, Voltaire. And I will not forget this. BIBLE. Basic Instructions Before Leaving Earth. Sabi naman iba, basic instructions while you're living in earth, pero hindi yung BIBLE. Mas doon tayo sa BIBLE. So, ang Bible po, mga ka-unboxing, the Bible is the written Word of God. It's the inspired Word of God and the foundation of our faith.
I want to tell you, baka po bagong balita po ito sa mga Katoliko or sa mga non-Catholics, everything that the Catholic Church believes in can have a biblical and does have a biblical foundation. No? Lahat po ng ating pinaniniwalaan, makikita din natin sa banal na kasulatan. So regular reading and meditation on scriptures really help us understand God's plan, not just for ourselves, but for the whole community, which is the church. His teachings. Sabi nga po sa atin ni Saint Jerome, ignorance of Scripture is ignorance of Christ. Wow. So, ibig sabihin, pag hindi mo kilala or hindi mo pinag-aralan ng Biblia, katumbas nun ay ang pagsabi mo na hindi mo kilala si Kristo. Exactly. Yan. Pero, Volt, no, kailangan maintindihan natin kung paano unawain ang Biblia. Tama. Dahil ako, mga ka-unboxing, no, dati po akong protestante, ang pagkaunawa ko sa Biblia ay Biblia lamang. Sola Scriptura or the Bible alone should be the basis of my faith. Pag-uusapan natin yan. Pero ano ba yung isang kapartner, Voltaire, ng Bible para sa ating mga Katoliko? Magandang sinabi mo yan, Burns, no? Kasi hindi tayo iniwan ng Panginoon para intindihin ang pananampalataya natin sa sarili lamang natin. Itinatag ni Kristo ang Katolika simbahan upang gabayan tayo, no? Ang isa sa mga example, no, kung saan natin maiintindihan ng maigi kung paano tayo magagabayan ng simbahan ay through the Catechism of the Catholic Church. No? Meron tayo dito niyan. Ano? Meron din tayo ng Bible, actually. Oo diba? nga naman, di ba? Baka sabihin nila tayo. Ano? Lahat po yan nandito sa Unboxing Catholicism. Yan. Ano ba ang Catechism of the Catholic Church? No? Ang Catechism of the Catholic Church, isa po yung comprehensive summary ng ating mga pananampalataya. No? Very systematic po ito at dito natin makikita ano ba talaga ang tinuturo ng ating simbahan. No? Alam niyo po, dati iniisip ko, no, nung hindi pa ako masyadong seryoso sa pagiging Katoliko ko, pag kami tinatanong sa akin, siguro yun nga yun. Ano? and madalas ganun ng ating ugali, Burns. Yes, no? yes, Pag yes. hindi natin alam, ay baka nga. Right. No? Pero meron po tayong napakagandang regalo sa simbahan, no? Ang katisismo, kung saan natin malalaman, no? Ano ba talaga ang tinuturo ng simbahan? Ayan, Volt, kaya po mga unboxers, papakita po namin itong dalawang bagay na ito ho ang sandigan ng pagtatanggol ng ating pananampalataya. Kailangan po malaman natin ang itinuturo ng banal na kasulatan. Bakit? Dahil ang ating mga kaibigang hindi Katoliko Protestante, marami po silang nalalaman tungkol sa Biblia. Kahit anong itanong, Voltaire, di ba? Alam nila isasagot. Kaya rin po natin gawin yan mga Katoliko dahil unang-una, ang Biblia po ay kinompile ng mga obispo at kaparian ng ating simbahan. Yes, in the same way, Burns, no? Maraming beses sasabihin sa inyo ng mga kausap ninyo, bakit kayo ganyan ang pinaniniwalaan ninyo? Yan. Kung kayo ay merong katisismo, maaari ninyong sabihin, actually, kapatid, bro, sis, hindi yan ang tinuturo namin. Andito yung tamang tinuturo namin. And then, maipapakita ninyo na hindi ka duda-duda na yun talagang tinuturo sapagkat ito ay available para sa lahat. Alam nyo, mga unboxers, konting kwento lang, no? Noong ako po ay protestante pa, sinabi ko sa Panginoon na kung kinawag ako ng Diyos na maging pastor, mabutit pa't sabihin niya sa akin kung ano ang dapat kong paniwalaan. Hiniram ko po ang katesismo ng Simbahang Katolika at hinanapan ko ng mga mali. I was full of spiritual pride. No, but the tables have turned. As I read the catechism, paunting pahapyaw lang po ito mga ka-unboxing. Alam niyo ba na sa bawat paragraph sa ilalim po, no, makikita ninyo, mayroon po ditong mga Bible verses at mayroong mga references on church documents and church history. Actually, mga unboxers, yan po ang susunod na punto na kailangan nating maunawaan patungkol sa doktrina ng ating simbahan. Doctrine is not static although it's unchanging. It is dynamic. It has been developed through ages. No? At matatanaw po natin at makikita natin ang tinatawag nating development of doctrine sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga church fathers at church history. Bakit ba ito mahalaga? Mahalaga yan, no? Kasi maraming beses na sasabihin nila hindi yan ang paniniwala ng simbahan nung panahon na yon, ano? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng ating pinanggalingan, no, mga church fathers. When we say church fathers, ang ibig sabihin po niyan, yan yung mga tao na nabuhay noong panahon na buhay pa yung mga apostol or nung yung mga tinuruan ng apostol ay nabubuhay pa. Usually yan po ay mga year 100 to year 300.
Mahalaga na maiduktong natin, Voltaire, yung mga pinaniniwalaan natin ngayon bilang mga Kristiyano sa pinaniniwalaan, ipinalaganap, tinuro at ipinagtanggol Tama. ng mga nauna sa atin sa pananampalataya. So yung mga church fathers po, katulad ni Saint Augustine, Saint Athanasius, Saint John Chrysostom, they really provide valuable insights into the life of the early church teachings and practices. Their writings help us to see the continuity of faith from the apostles to the present day. Bakit ba mahalaga yung continuity? Sabi nga ni San Pablo, di ba? Pass on to future generations what I have handed down Exactly. onto you. Di ba? Alam mo, Burns, isa sa mga kinatuwa ko nung pinag-aralan ko yung pananampalataya natin is, kasi madalas sabihin, invento nyo lang yan. Yes. Pero nung binasa ko, yun nga, yung sila Saint Augustine, sila Saint Athanasius, Ignatius of Antioch, even before, year 100 pa lang, pareho na. Ang paniniwala natin sa Eucharistia, ganong debosyon ang pinapakita nila. Yes. Samantalang sinasabi ng ating mga kapatid na hindi Katoliko, ay, invento lang yan nung 300 or nung 400. O ngayon lang yan. Pero pag binasa mo ang mga early fathers, dati pa, ganun na ang paniniwala ng ating simbahan. Amen. Mga unboxers, kung gusto nyong malaman kung paano sumamba ang mga unang Kristiyano, basahin nyo po ang mga sinulat ni Saint Justin Martyr. At dito matatanaw ninyo na ang unang simbahan pa lamang ay nagdiriwang na ng banal na Eucharistia o ang misa na ginagawa ng ating simbahan ngayon araw-araw. Yes. Nakakakilabot, Voltaire, nung isang araw nagre-reflect ako nung nakita kong mayroong isang weekday mass around 5 p.m. sa isang parokya na daanan namin. Realize this, Voltaire. Mga unboxers, pag-isipan niyo po, pag nilayan niyo na ito, for the past 2,000 years, mula po nung sinimula ni Kristo ang banal na misa, and He told the apostles in the upper room, do this in memory of me, hanggang ngayon, walang palya from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice has been offered. Wow, amazing. I mean, Totoo. grabe lang yung faith natin na yung continuity ng doktrina mula pa nung simula hanggang ngayon, hindi matitinag. No other human organization can do that. Alam mo, Burns, nung unang beses kong nabasa yung sinulat ni Justin Martyr kung saan dinedescribe niya kung ano ang kung paano ang paraan ng ating pagsamba, ang ating liturgy, which is one of the things na madalas sinasabi sa simbahan na bakit kayo ganyan? Anong ginagawa ninyo sa misan? Nakakabato naman yan. Yeah. Pero nung nabasa ko yung sinulat ni Justin Martyr, pareho mo, kinilabutan din ako. Yes. Because walang kaduda-duda unboxers, parehong-pareho. And in fact, I challenge you, i-research ninyo yon at makikita ninyo, hindi ninyo makakaila na mare-recognize ninyo ang eksaktong misa na sineselebrate nyo ngayon ay parehong-pareho ng sineselebrate ng mga apostles nung panahon na sinauna pa. Ayun. Ako, Voltaire, napakaganda ng church history at napakahalaga ito para sa ating pananampalataya. Yes, pero alam nyo, unboxers, mahalaga rin na bukod sa history, maintindihan rin natin or ma-appreciate ang development of doctrine. Anong ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin nito na nagbago kung hindi lalong bumubusilak ang ating pananampalataya. Yung mababaw na pag-intindi dati ay lalong lumalalim. Dito rin natin makikita kung paano sa panahon mula umpisa hanggang ngayon ay patuloy na ginagabayan ng banal na Espiritu Santo ang ating pag-intindi at pag-unawa sa ating pananampalataya. So, mga ka-unboxing, una ang Biblia, pangalawa ang Katesismo, ang mga naisulat ng mga ama ng simbahan o church fathers, ang church history, at mababakas din natin ang napakayamang doktrina ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral, kahit yung summary lang po, mga ka-unboxing, ng mga naitala at naituro ng mga konsilyo or church councils. Ano ba itong mga church councils na to? Yes. Ang mga church councils, yan madalas ay nangyayari kapag merong mga katanungan or eskandalo, sabihin na natin, na kailangang masagot. Marahil merong nagkakalat ng paniniwalang mali. At ang ating mga faithful ay nagtatanong, ano ba talaga ang tinuturo ng simbahan? Ang mga bishops at ang mga cardinals ay nagpupulong-pulong upang diskusyonan at pag-usapan ano ba talaga ang ating pananampalataya. At sabi na nga natin kanina, gabay ng Espiritu Santo, sila ay protektado upang hindi magturo ng isang pagkakamali.
At napakagandang makita mga ka-unboxing na ang bawat konsilyo or church council mula pa sa simula ng kasaysayan ng ating pananampalataya ay walang naituro na taliwas na naituro ng ating Panginoon na mababakas mula sa Biblia. Kaya po, mula pa 2,000 years ago hanggang ngayon, hindi po tayo iniiwan ng Espiritu Santo. In fact, yung pinakahuling church council po, no, pakita lang natin Voltaire. Itong dalawa. Napakaganda po ng mga dokumento ng tinatawag nating Vatican II na naganap noong 1960s. Naririto po ang mga pinaniniwalaan ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko. Wala pong bagong doktrina na Tama. ipinakita rito. Pero pinapalalim ang pagbusilak o pagkaunawa sa salita ng Diyos na tinanggap ng simbahan sa nakalipas na 2,000 taon. Siyempre, Voltaire, apart dito sa mga Marami church pa. councils na to, writings of the Pope, no? Ano ba ang importance kapag pinag-aaralan natin? Let's see yung mga sinasabi sa atin ng ating Santo Papa Francisco. Mahalaga na maintindihan rin natin at maunawaan kung ano ang mga isinulat ng mga Santo Papa natin. Yan mga tinatawag nating encyclicals na nilalabas, no? At iba pang mga dokumento, no? Tulad ng Fides et Ratio, no? Faith and Reason ni St. John Paul II. Dito pinaliwanag niya kung ano ang relasyon ng pananampalataya at pananahilan. Yung pinakaisa naman sa mga recent, no? Ang Evangelii Gaudium ni Pope Francis. No? Ito ay nag-focus naman sa kaligayahan na makikita natin sa Ebanghelyo. No? At ang tawag sa lahat na i-evangelize ang buong mundo or baguhin ang mundo. No? Yes. Unboxers, these documents are really essential resources for deepening our doctrinal knowledge and applying them in contemporary or recent issues. No? Nakikita po natin dito kung paano ang mga timeless na katotohanan ng ating pananampalataya ay mananatiling relevant sa ating kapanahunan ngayon. Napakaganda po ng mga encyclicals, no? Mga papal exhortations. Kung wala po kayong time na basahin yung buo, puntahan po ninyo ang website ng Vatican for the summary. Kung wala pa rin po kayong time na manood or magbasa ng mga summary, pwede ho kayong makinig ng mga podcast, makinig sa mga at manood sa mga YouTube channel, katulad ng Unboxing Catholicism. At syempre, Volt, kailangan pa rin nagbabasa tayo ng libro. Okay. Tama, no? In addition sa Bible, sa catechism, sa historical writings, sa mga councils, marami rin tayong mga modern resources na available sa atin. Kumbaga, bukod sa direktang sinasabi ng simbahan at ng Biblia, malaking tulong rin, no, na humingi tayo ng gabay sa mga tao na malalim ang pagmamahal sa Panginoon, sa simbahan at sa kanyang mga tinuturo. Ayan. So kami po sa Unboxing Catholicism, maglalabas din tayo ng mga recommended books episode. Yes. Para po magabayan kayo. Pero pwede nyo na pong simulan, no, yung mga libro ng ating kaibigan at kasama sa advocacy na si Dr. Scott Hahn, Peter Kreeft, no, Bishop Robert Barron, at napakarami pang ibang authors. Ikaw ba? Sino ba mai-recommend mo? Ako, favorite ko, syempre, medyo wala na siya, si Frank Sheed. Sa kanya ako unang nagkaroon ng interes na intindihin ng malalim ang ating teolohiya. So, Volt, meron din tayong mga podcast apart sa Unboxing Catholicism na pwede ring pakinggan at panoorin ng ating mga unboxers. Yes, no? Nandyan ang Catholic Answers Live, no? Ang Pines with Aquinas at ang Council of Trent, no? Dito natin maaaring makita ng mga anggulo, no, or pagpapaliwanag tungkol sa ating pananampalataya. Sa atin naman pong YouTube channel, siyempre nandyan ang Unboxing Catholicism, Adrian Milag TV, nandyan din po ang Ascension Presents, Word on Fire, Breaking in the Habit, at siyempre meron ding YouTube channel, ang Catholic Answers kung gusto nyong may video. So, Tama. Napakaganda po ng mga content na ito at talaga namang marami kang matututunan. Pero Voltaire, mahalaga din na hindi lang natin sinasarili yung ating pagkaunawa or paglalakbay sa pag-unawa ng ating pananampalataya. Our journey in doctrinal formation should be supplemented by a community. Tama, no? Mahalaga yan, Burns, no? Sapagkat pagka kayo ay nasa isang community ng pare-pareho, ang inyong passions, ang inyong pagmamahal, mas lalong napapalalim ang inyong pag-unawa at pagmamahal din. Siyempre, nai-inspire kayo ng mga kasama ninyo. Tulad namin, dito sa Unboxing Catholicism, mas lalo kaming nai-inspire. Mas lalo tayong nai-inspire na
pag-aralan. Ano ba yung nangyari sa ganito? Kaninang umaga lang, pinag-uusapan natin, no? Yung mga nangyayari sa simbahan at ano yung mga paniniwala natin ngayon, ano? And sa pamamagitan nito, na-entice tayo lalo, mas lalo tayong ginaganahang alamin. Ano ba talaga ang tinuturo ng simbahan? Unboxers, dapat po maunawaan natin that the journey of faith is not just through the head, it is also through the heart. Kailangan po maintindihan natin na sa ating paglalakbay, kailangan tayo ay may mga kalakbay. So sa pag-aaral ng pananampalataya, sa ating doktrina, mahalaga po na parte tayo ng isang small group discussion, parish ministry, youth group, para po mayroon tayong makakasama dito po sa pagtuklas ng ating pananampalataya. May mapagtatanungan tayo at mayroon po magpupush sa atin sa mga pagkakataong tayo ay tinatamad o pinanghihinaan ng loob. Tama yan, Burns, ano? Kasi minsan natatakot tayong magtanong, natatakot tayong aminin na hindi natin alam, no? Kung kayo ay nasa isang community o grupo, no, kung saan kayo ay nagtitiwala sa mga kasama ninyo, hindi lang kayo makakapagtanong sa kanila, maaari nyo rin silang konsultahin. Tama ba yung posisyon na kinukuha ko? Tama ba yung paniniwala ko? Tama ba yung sinasabi ko? Naintindihan ko ba ng tama ang tinuturo ng simbahan? Biblical po ang pagiging parte ng isang komunidad. Ang Panginoong Hesukristo mismo na kaya namang gawin ang lahat ng bagay ng nag-iisa ay nagsugo ng 12 apostol na tinulungan ng 72 disipulo at mula doon ay lumaganap ang simbahan sa buong daigdig. Kaya po wag nating isipin na tayo'y dapat maging Lone Ranger Christian. Sabi po sa atin mga unboxers sa Proverbs 27:17, as iron sharpens another, a person should be sharpened by another person as well. We are better together. Yan. At tandaan natin, hindi yung Lone Ranger na namamaril ang sinasabi natin, ano? Kundi yung Lone Ranger na merong kasama. So i-summarize lang natin, Voltaire, yung ating mga pinag-usapan ngayon. Ang doktrina ng ating simbahan ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Sabi sa atin sa Jude chapter 3, this faith that was passed once for all is something that we have received through the virtue or to the power of the baptismal waters. Lahat po tayong mga Katoliko, tinawag na malaman ang katotohanan ng ating pananampalataya upang ito'y ating maipagtanggol sa paraang malinaw at mahinahon. Huwag po kayong ma-overwhelm sa napakarami na information na aming binanggit. Voltaire, kung ikaw tatanungin, saan talaga sila dapat magsimula with all the things we told them? Alam mo, Burns, meron tayong paulit-ulit na tinuturo sa ating mga unboxers, no? Maaari ninyong i-download ang ating 10 tips to defend the faith clearly without being preachy. Libre po ito, no? At makikita nyo po sa link sa baba kung paano ninyo ito ma-access. Yan. Okay, mga unboxers. So, Apologetic Starter Pack number 1, doktrina. Pag-aralan, namnamin, pagtanggol. Sa susunod naman na episode po, mga unboxers, pag-aaralan naman natin ang susunod na starter pack, ang dialogo at susundan ng discernment. Malay nyo, madagdagan niya ng iba pang Ds in effective evangelization and apologetics. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayong episode, no? Bago ang lahat, tayo po ay magpasalamat sa ating mga sponsors, ang Ferenc Coffee Bar at syempre po ang ETVN. Huwag po ninyong kakalimutan tumutok sa ating susunod na episode kung saan i-unbox naman natin Apologetic Starter Pack number 2, which is going to focus on dialogue. Paano ba natin ito gagawin sa pagtatanggol ng ating pananampalataya? Huwag po kayong mawawala. Muli mga unboxers, this is Burns O. Kaasi. And this is Voltaire de los Reyes. Let's continue to defend the faith clearly without being preachy.